Ito yung play ni Jordan Poole versus Milwaukee Bucks na ilang beses ko na nakikita sa wall ko sa Twitterverse at kahit sa FB at sa iba pang mga website. Pinagtatawanan kasi to dahil di umano memes daw. 4 minutes at lamang pa ng 10 ang Bucks versus Wizards na hanggang makatawid ng half court si Poole, hindi niya hinahawakan yung bola. Hindi naman nabawasan ang game clock nun at matatag mong good play yun dahil nakascore naman si Jordan Poole doon. Si Malik Beasley ata tong bumabantay kay Jordan Poole. Siya yung may bad play dahil hindi niya nilapitan na alam niya mahaba pa yung oras, nasa 4 possession lang yung lamang. Hindi rin gumagalaw yung kakampi ni Jordan Poole. Sa mga posts at write-ups, low IQ moment yun para kay Jordan Poole. Pero kung i-analyze mo, high IQ yun dahil hindi nabawasan yung game clock, hindi rin naman bad result. Dati naman ginagawa rin niya ni Ja Morant. Kung basketball IQ ang mapapansin mo doon, yung problema talaga ng Bucks sa defense. Kasi hindi nga nila nilapitan si Jordan Poole or minamaliit na lang nila yung Wizards. Merong mga pang showtime na ginagawa sina Jordan Poole at Kuzma na hindi naman dapat ginagawa, pero itong last time sa Milwaukee Bucks, 12 seconds ang inabot di umano bago ginalaw ni Poole yung bola. Kaya nga walang nabawas sa game clock, good item pa rin yun. Naka 30 points pa si Poole versus Milwaukee, kaso nga lang talo. 6 game losing streak na ang Wizards. Yung isang viral post dati, yung timeout na tinawag niyang my team, ang sinabi kasi doon ni Jordan Poole, gusto talaga niya sa posisyon na meron siyang sariling team or siya yung main man. Swerte pa siya ngayon dahil meron team siyang napuntahan. Bata pa siya. Ang tanong lang kasi doon kung ganun din ang iniisip ng Wizards. Kasi nga laman lagi si Jordan Poole ngayon sa media at hindi maganda yung binobroadcast sa kanya. So ito lang yan, nagkaroon na kasi talaga ng masamang reputasyon si Jordan Poole at tinamaan talaga siya ng matindi, lalo yung value niya bumababa. Nauna na dating ni-report na gusto ng Wizards na i-trade si Jordan Poole dahil hindi pang cornerstone ng franchise. Ang nakalagay kasi sa mga trade rumors, binabalak ng i-trade ng Wizards pero wala namang nire-report na may gustong kumuha kay Jordan Poole dahil nga iba kasi lumalabas sa online lalo na sa iba mga write-ups. Si Scoot Henderson naman babalik na rin sa Portland after magkaroon ng injury. Pero sa ngayon, nilagay muna siya sa G-League team para sa conditioning purposes. Galing din siya sa G-League dati, kasama siya sa alternative process ng NBA ang Ignite. Magkakaroon ng ilang practice si Henderson bago ulit makasali sa Portland. Meron ng 8-game losing streak ang Suns bago sila magkaroon ng game versus Suns. So hindi pa tapos ang game na yun habang ginagawa ko ang episode na to. May pasok lang. Sabi nga ni Coach Chauncey Billups, potential star player si Henderson. Siya din kasi yung isa sa mga player na NBA ready na dahil galing siya sa G-League. Sa 5 games niya sa NBA ngayon, meron siyang 8 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Respectable numbers naman yun. Pero yung hindi maganda doon, 34% sa field, 9% sa 3-point area, 4 na turnovers kada game at 4 na fouls kada game din. Meron naman silang dalawang panalo under Henderson versus Raptors. Naka 6 fouls siya doon, 11 points. Versus Detroit, nilabas din agad siya pero merong 11 points. 3 turnovers nga lang din. Sinabi na kasi ito dati ng mga scout kaya siguro ayaw din ni Dame na makuha nila si Henderson dati sa Portland. Dahil ang problema, hindi na-improve ni Henderson yung kanyang shooting. Mas lumala. Ang mga point guard kasi ngayon sa NBA na pumapasok, either 3-point shooter or mataas ang field goal efficiency. Ang target kasi na makabalik si Henderson November 27 versus Milwaukee Bucks. Kung pagbalik niya rin dito sa G-League, ay may improve yung kanyang shooting. Doon kasi pwede talagang gumanda yung laro niya. Si Victor Wembanyama ngayon ang frontrunner so far sa Rookie of the Year Award. Meron siyang 18 points at 9 rebounds per game. Depende na lang kung mahahabol yun ni 3 months. 2 beses nga lang siyang na-shutdown ng Clippers. 9-game losing streak din ng San Antonio. Ito nga ay after manalo nila ng 2 sunod versus Suns at kay Kevin Durant. Lalo nga lang tumaas ang hype dito kay Wemby nang mabenta sa auction ang kanyang debut game jersey. Umabot kasi yun ng mahigit $700,000. Sa expectation kasi, ang value noon nasa $80 hanggang $120,000. Ang jersey na nabenta, sinuot yun ni Wemby sa first game niya versus Dallas.
second half ng game. Kaya di umano binili sa expectation na magiging investment yun kung nasa Hall of Fame track itong si Wemby dahil ang pinakamahal na rookie jersey na nabenta noon ay kay Kobe, $3.6 million.